Hi guys, it's me, Yorshel, and welcome to my video. Wow! So for today's video, I'm going to share to you that I already received my tax refund from Japan. But before I start sharing to you kung magkano at kung paano ko na-receive ang aking tax refund, can you just do me a favor and click the subscribe button below and also the bell button below so you're going to be updated to my next videos. And I also want to show to you my intro. So, intro, pasok! Welcome to my vlog here in Tokyo. Goodbye, Japan! Welcome to London! Before I continue this video, disclaimer lang po na this is based on my own experience. I'm not a professional. So, lahat po ng i-share ko sa video na ito ay nanggaling po sa aking own experience. So, ano nga po ba ang tax refund na pwede nating i-refund na nanggaling sa Japan? Meron po akong dalawang alam na na-refund ko na at yun po ang aking i-share sa inyo. Meron po tayong dalawang tax refund na pwedeng claim. Yun po yung ating income tax refund na manggagaling sa Jensen na nakiklaim po natin every year pagkatapos po ng ating work. At meron naman po tayo na lump sum tax refund, yun naman po ay manggagaling sa pension at yun po ang ating pag-uusapan for today's video. Here is the requirements needed for us to be able to get our tax refund in Japan. Of course, first our blue book or our Nenkin. So, kailangan po natin isend ang book na ito sa Japan, not copy this book. Kasi kailangan po nilang i-check kung totoo ba na sa atin to, kung tayo bang nagmamay-ari na ito. So, payo lamang po na kung isesend po natin ang Nenki natin sa Japan, ay kumuha po tayo ng sarili po nating kopya. The next one is our passport. Kailangan po natin ng photocopy ng passport, yung front page, yung page po ng visa natin na nagpunta tayo ng Japan, yung entry po natin ng Japan, at yung pangatlong kopya po is yung ating exit ng Japan. So, kailangan po may patunay tayo na nag-exit tayo sa Japan, may patunay po na pumasok po tayo sa Japan. For residence card in Japan, so kailangan po natin ng kopya ng resident card in Japan kahit po may butas na po ito, front and back copy po. And we also need the claim form of lump sum claim form na manggagaling po doon sa website ng Japan Pension Center. So, ilalagay ko po sa comment kung saan nyo po makukuha yon. Ang susulat po natin doon is ating name, yung ating address sa Japan dati na ngayon na hindi na natin address kasi kailangan po nilang mapatunayan na wala na po tayong address sa Japan. Isusulat din po natin doon yung account number natin. Isusulat din po natin doon yung ating address ngayon at yung ating more details. So, ilalagay ko po sa aking bio or sa comment para po makita nyo po yung sinasabi ko kasi wala na po kung kopya na isinend ko na po sa Japan at hindi po yun bumalik sa akin. And of course, yung pinaka-importanting papeles na ayaw nating maiwanan dahil dito papasok yung pera na maikiklaim natin ang ating proof of bank certificate. Yes po, kailangan po natin ng certificate, bank certificate. Yung bank certificate lang po ipapasa natin na paper dun sa Japan para maklaim natin yung pera natin at para pumasok dun yung pera natin. So, share ko lang din po sa inyo na nagka-problema ako nun kasi wala naman akong bank account sa Pilipinas. So, nagpunta ako ng Japan. Yes, diba, hindi ako tao. So, yes, yun nga po. So, luckily, meron ng London na PNB na remittance center na nagbubukas sila ng bank account through sa London para sa Pilipinas. Para po pag nagpapadala ka sa Pilipinas, dun mo ipapadala sa kanila at papasok dun sa savings account mo sa Pilipinas. So yes, kaya lang po nahirapan ako sa paghingi ng certification of letter. So it takes time for me to get the paper at it takes time din po para sa akin na makapag-apply po ako ng tax refund ko. Siguro, nag-apply ako ng tax refund ko September at dumating yung paper ko sa Japan ng October. At nalaman kong dumating na yun kasi pinadala ko siya through via post office, airmail.
So, nung dumating na po siya sa Japan, meron nag-message sa akin kasi binayaran ko yun para syempre documents yun, important documents yun. So, at gusto rin nating malaman kung kailan dumating yung papeles natin doon at kung gaano katagal yung process nung ating lump sum, yung ating refund. So, yes, this is just the paper needed for us to be able to get our lump sum refund from Japan. In December of 2023, I received the letter from Japan, and it says here it's registered and it's via airmail, and nakalagay din po yung address ng Japan Pension Service. So, dito po natin malalaman na approve po kasi nakalagay na register. Na-approve po yung ating in-apply na tax refund at nalaman din po natin kung magkano yung ating tax refund. And I am going to show to you what's inside. So, it has 3 papers on it. So, I guess this paper is just for notification or something like that. But these 2 paper, the big one and the small one, are very important paper. This big paper and small paper, dito po naka-written kung magkano yung nakuha nating tax refund. But, there's one more thing. Kasi ang nakuha lang natin sa ating tax refund ay 80%. So, yes po, dalawang kuha po ito, dalawang paghihirap po ito, pinaghirapan mo na, tinax mo na, nagkaroon pa ulit ng tax. So, yes po, 80% lang po yung nakuha natin at kailangan po natin itong papel na to para ma-claim po natin yung 20%. At kung paano po natin makiklaim yung 20% ay mapapanood nyo po sa aking next video pag po dumating na po yung aking 20% na claim na tax refund. So, magkano nga ba yung aking nakuha na tax refund sa loob ng 4 years and 6 months na pagtatrabaho ko sa Japan? So, dito po nakasulat kung ilang taon ako nagtrabaho ng Japan at kung magkano po. So, hindi ko po sabihin sa inyo kung magkano yung exact amount, pero nasa 900,000 yen po siya. So, hindi ko na rin po i-convert, pero hindi po yun yung estimate, hindi po yun yung mismong account, just low and high, just para meron lang po kayong idea. Pero sabihin ko po sa inyo yung total amount sa next video, sa part 2 ng video na ito, pag dumating na po ang ating 20% claim refund. So, yes po, magkaiba po sila. May 80%, may 20%. Yung nakuha po natin ay 80% pa lamang po. At yung 20% po ay mas mahirap po na claim yun kasi kailangan po natin ng representative sa Japan. Which is, nagawa ko na po at ipapakita ko po sa inyo yun sa second video. So, yun lamang po for today's video. Sana may natutunan. Thank you very much for watching. Pahabol ko nga lang pala guys na ito yung itsura ng ating claim form para sa ating lump sum tax refund. And also just to let you know, if you are living in Japan for almost 10 years, you cannot refund your lump sum, your pension, your tax refund. Hindi mo na siya makukuha. Thank you for watching everyone. Please support my videos so I can do a lot more.